Ngayon, may ibabahagi ako sa inyong kwento. Hindi ito basta-bastang kwento. Ito ang kwento ng isang 70 taong gulang na ina. Isang babaeng buong buhay niyang inalay ang sarili para sa kanyang pamilya. Nagpuyat, nagtiis, nagsakripisyo. Walang hiningi, walang hinihintay na kapalit. Pero isang madaling araw, habang natutulog ang buong mundo, umakyat siya sa pader ng bahay ng sarili niyang anak. Hindi para pumasok, kundi para tumakas. Tumakas, parang isang bilanggo na ilang taon nang nakakadena. Bakit kailangang tumakas ng isang ina sa bahay ng kanyang sariling anak? Ano ang nangyari sa loob ng bahay na iyon na nagtulak sa kanya sa ganito? At ano ang laman ng sulat na iniwan niya? Ang mga salitang nagpaiyak sa libu-libong tao na nakarinig ng kanyang kwento. Pakinggan ninyo, dahil ang kwentong ito, baka hindi lang tungkol sa kanya. Baka makita ninyo rito ang sarili ninyong ina. O baka makita ninyo rito ang sarili ninyo. Nagsimula ang lahat sa isang pangako. Pero bago ko ipagpatuloy ang kwentong ito, mga kasama, gusto ko munang malaman kung saan kayo nanonood ngayon. Ikomento ninyo ang inyong probinsya o bansa. Masaya akong makita na parte kayo ng komunidad na ito. Maraming salamat sa inyong oras. Pagpalain kayo ng Diyos at ang inyong mga mahal sa buhay. Ngayon, magsimula na tayo. 70 taon na si Nanay Erlinda. Buong buhay niya, 2 lang ang minaal niya. Ang asawa niyang si Tatay Berting at ang mga kamay niya. Ang mga kamay na yon ang bumuhay sa kanilang pamilya. Hilot siya sa kanilang maliit na baryo sa Manggaldan, Pangasinan. Kilala siya ng buong barangay. Kapag may buntis na mga anak, si Nanay Erlinda ang tinatawag. Kapag may bata na nilalagnat, si Nanay Erlinda ang hinahanap. Kapag may matanda na hindi na makagalaw sa sakit ng katawan, ang mga kamay ni Nanay Erlinda ang nagbibigay ng ginhawa. 5 piso lang ang bayad niya noon. Minsan isda, minsan bigas, minsan wala. Ngiti lang at, "Salamat, Manang Erlinda." Hindi siya nagreklamo. Dahil iyon ang buhay niya. Ang magsilbi, ang mag-alaga, ang magmahal kahit walang kapalit. At sa lahat ng inalagaan niya, isa ang paborito niya, ang anak niyang si Marybeth. Isa lang ang anak ni Nanay Erlinda. Ipinanganak si Marybeth noong mahirap pa sila. Noong yero pa lang ang bubong ng bahay nila at ang sahig ay binabaha tuwing tag-ulan. Buong buhay ni Marybeth, si Nanay Erlinda ang nagtiis. Nagbenta ng kalabaw para makapag-aral ang anak sa bayan. Naglakad ng 3 kilometro tuwing umaga para magdala ng baon. Natulog ng gutom para may makanin ng anak kinabukasan. At nang makapagtapos si Marybeth ng kolehiyo, nang makahanap ng trabaho sa Batangas, nang makapag-asawa ng isang lalaking nagngangalang Dennis. Akala ni Nanay Erlinda tapos na ang paghihirap. Mali siya. Inipake ni Nanay Erlinda ang kaunting gamit lang, ilang lumang damit, ang rosaryo na binasbasan ni Tatay Berting bago ito namatay, ang luma niyang apron. Ang apron na yon ay ginamit niya sa libu-libong paghihilot, puno ng mantika at alaala, at ang isang litrato. Sila ni Tatay Berting noong kasal nila. Halos 50 anyos na ang nakalilipas. Siya ay bata pa at payat. Si Berting ay matangkad at pogi. Pareho silang nakangiti. Walang ideya kung anong paghihirap ang darating. Pero nakaya nila dahil magkasama sila. "Tay," bulong ni Nanay Erlinda habang hinahaplos ang litrato. "Susunod na ako sa anak natin. Aalagaan na raw niya ako. Magiging maayos na ang lahat." 6 na oras ang biyahe mula Pangasinan hanggang Batangas. Nakaupo si Nanay Erlinda sa tabi ng bintana ng bus. Pinapanood ang mga palayan na unti-unting nagiging mga gusali. Ang mga kalabaw sa bukid na nagiging mga kotse sa kalsada.
Ang mga pamilyar na mukha ng mga kababaryo na nagiging mga ekstrangherong nagmamadali. Kinakabahan siya, pero excited din dahil sa wakas makakasama na niya ang anak at apo araw-araw. Makakakain silang magkasama, makakapagkwentuhan, makakayakap niya ang apo niyang si Marcus tuwing gabi. Ito ang pangarap niya. Ito ang hinintay niya. Nang dumating siya sa terminal, naghihintay na si Maribeth. Maganda ang anak niya, maputi, maayos ang buhok, nakadamit ng mamahali. Katabi ang asawang si Dennis, matangkad, seryoso ang mukha, nakatingin sa cellphone. "Nay, nakarating din po kayo." Niyakap siya ni Maribeth. Mainit ang yakap, pero maikli. Parang may ibang iniisip. "Tara na po, Nay," sabi ni Dennis habang kinukuha ang maleta. Hindi man lang siya tinignan. Traffic pa. Sumakay sila sa kotse. Malamig ang aircon. Tahimik ang lahat. Walang nagtatanong kung kumusta ang biyahe. Walang nagtatanong kung kumain na ba siya. Walang nagtatanong kung masakit ba ang katawan niya sa kakasakay. Tinignan ni Nanay Erlinda ang mag-asawa sa harap. Si Maribeth, abala sa pagmi-makeup. Si Dennis, abala sa pagmamaneho. Walang nakatingin sa kanya. Isang maliit na boses sa utak niya ang bumulong. May mali. Pero pinalis niya ito. Pagod lang siguro sila. Busy. Maraming iniisip. Magiging maayos din ang lahat. Nang makarating sila sa bahay, namangha si Nanay Erlinda. Malaki ang bahay ni Maribeth. 2 palapag. Bagong pintura. May malaking bakuran na sementado. May pader na mataas. May gate na bakal. "Ang ganda ng bahay ninyo, anak," sabi niya. Ngumiti si Maribeth. "Salamat, Nay. Pinaghirapan namin ni Dennis yan." Pumasok sila. Malamig ang sahig. Malinis ang sala. May 50-inch na TV, leather sofa, at mga litrato ng pamilya sa dingding. Pero teka, tinignan ni Nanay Erlinda ang mga litrato. Si Maribeth at Dennis noong kasal nila. Si Marcus noong baby pa. Ang pamilya sa beach. Ang pamilya sa Hong Kong. Pero wala siyang litrato. Wala si Tatay Berting. Parang hindi sila nag-e-exist. Hindi niya pinansin. Baka wala lang silang kopya. Baka nagmamadali lang nung nagdekorasyon. Baka... "Nay, halika po. Dito po ang matutulugan ninyo." Sumunod si Nanay Erlinda kay Maribeth. Hindi sila umakyat sa ikalamang palapag. Hindi sila pumunta sa mga kwarto. Sa halip, lumiko sila papunta sa likod ng bahay, sa may dirty kitchen. At doon, sa isang maliit na sulok sa tabi ng lababo at mga nakasalansang na sako ng bigas, may isang lumang kama. Plastik ang headboard, manipis ang kutsyon, walang bintana. "Pansamantala lang po yan, Nay," sabi ni Maribeth. "Pag nakaipon kami, ipapaayos namin ang kwarto sa taas." Tinitigan ni Nanay Erlinda ang sulok. Amoy mantika, amoy sibuyas, amoy basang sako ng bigas. "Opo, anak, okay lang." Inilapag niya ang maliit na maleta sa sahig, kinuha ang rosaryo at inilagay sa tabi ng unan. Ipinatong ang litrato ni Tatay Berting sa lumang estante. Inupo siya sa manipis na kama at bumulong. "Tay, pansamantala lang daw ito." Ngumiti siya kahit walang nakakakita. Pero sa loob-loob niya, may kumikirot, may nagbabala, may nagsasabing ang pansamantala na ito ay hindi na magiging pansamantala. At tama ang kutob niya. Sa susunod na mga araw, mararanasan ni Nanay Erlinda ang mga bagay na hindi niya inakala na magagawa ng sarili niyang anak. Magpatuloy sa pakikinig. 2 linggo ang lumipas. Ang pansamantala ay hindi na binanggit. Ang sulok ni Nanay Erlinda sa tabi ng dirty kitchen ay naging permanenteng tirahan niya. Walang binago, walang inayos. Ang manipis na kutsyon ay lalong lumiit sa paulit-ulit na paggamit. Ang iisang bombilya sa kisima ay binubuksan lang kung kailangan para makatipid ng kuryente. Hindi na rin tinanong kung kumusta ang pakiramdam niya. Hindi na rin tinanong kung gumagaling na ba ang katawan niya sa stroke. Sanay na siya. Tuwing umaga, bago pa sumikat ang araw,
Bumabangon na si Nanay Erlinda. Mahirap. Nanginginig pa rin ang kaliwang kamay niya. Mahina pa rin ang tuhod, pero pinipilit niya. Nagluluto siya ng almusal para sa buong pamilya. Sinisigurong mainit ang kape ni Dennis. Nilalagyan ng tamang asin ng itlog. Inihahanda ang baon ni Marcos. "Nay, huwag masyadong maalat ang ulam ha. Ayaw ni Dennis ng maalat." Paalala ni Maribeth isang umaga. "Opo anak. At saka yung labada, isang painyo na bago umulan." "Opo. At linisin nyo na rin ang banyo sa taas. May bisita kami mamaya." Tumanggo lang si Nanay Erlinda. Hindi siya nagreklamo. Naghugas siya ng pinggan, naglaban ng damit ng buong pamilya, naglinis ng sahig, nag-alaga kay Marcus pagkatapos ng klase. Buong araw, walang tigil. Sa gabi, pagod na pagod. Babalik siya sa sulok niya, hihiga sa manipis na kutsyon. Kukunin ng rosaryo, ang rosaryong binasbasan ni Tatay Berting, at magdarasal. "Tay, kung nasaan ka man, bantayan mo ako. Mahirap dito, pero kakayanin ko." Isang gabi, pagkatapos ng hapunan, umupo ang buong pamilya sa hapag. Masaya silang nagkukwentuhan, si Maribeth, si Dennis at si Marcus. Tumatawa, nagbibiro, parang isang normal na pamilya. Si Nanay Erlinda, nasa kusina, naghuhugas ng pinggan. "Nay, kakain na po kayo?" tanong ni Maribeth mula sa lamesa. "Mamaya na lang anak, matatapos ko lang ito." Nang matapos siyang maghugas, patapos na silang kumain. Inubos na ni Marcos ang manok. Wala nang sabawang sinigang. Ang natitira sa kanya, kanin, konting gulay, at ang mga buto ng isda. Hindi siya nagreklamo. Kinuha niya ang plato at umupo sa maliit na upuang kahoy sa tabi ng dirty kitchen, malayo sa hapag, malayo sa pamilya. Habang ngumunguya, napatingin siya sa kanila sa sala. Nanonood ng TV, nagtatawanan, masaya. At para sa isang saglit, naramdaman niyang invisible siya, na parang wala siya doon, na parang ang presensya niya ay obligasyon, hindi blessing. Natapos siyang kumain, naghugas ng sariling plato, pumasok sa sulok. Kinuha ang lumang apron niya, ang apron na dala niya mula Pangasinan, at hinagod. Amoy pa rin ito ng langis na pamihilot. Amoy pa rin ng mga kamay na gumaling dahil sa kanya. Pero ngayon, ang mga kamay na iyon ay naghuhugas ng pinggan. Ang mga kamay na nagpagaling ng daan-daang katawan ay naglilinis ng sahig ng iba. Tinignan niya ang litrato ni Tatay Berting sa estante. "Tay, ito ba ang hinihintay kong buhay?" Walang sumagot. Kinabukasan, nagkasakit si Nanay Erlinda. Nalagnat, nanginginig pa rin, masakit ang ulo. Mas lumala dahil sa stroke na hindi pa tuluyang gumagaling. Pero bumangon pa rin siya ng maaga para magluto. Napansin ni Maribeth na namumula ang mukha niya. "Nay, may lagnat po ba kayo?" "Konti lang anak, okay lang." "Naku Nay, wag na kayong magluto. Baka mahawa si Marcus. Doon muna kayo sa sulok ninyo, magpahinga kayo." "Hindi, kumusta na po kayo?" "O, kukuha ako ng gamot." Kundi, baka mahawa si Marcus. Bumalik si Nanay Erlinda sa sulok niya. Himiga, nagpagwasan. Walang nagdala ng tubig, walang nagdala ng gamot, walang nagtanong kung kumain na ba siya. Kinuha niya ang rosaryo, hinawakan ang bawat butil, ibinulbol ang dasal. "Tay, miss na kita. Kung kasama kita ngayon, may magdadala ng tubig sa akin, may maghahawak ng kamay ko, may magsasabing, 'Okay lang Erlinda, nandito ako.'" Tumulo ang luha niya. Hindi dahil sa lagnat, kundi dahil napagtanto niya. Nasa bahay siya ng sariling anak, pero mas mag-isa pa siya kaysa noong nasa probinsya pa siya. Gumaling siya pagkatapos ng 3 araw.
Walang nagpunta sa kanya maliban sa apo niyang si Marcus na isang beses na nagdala ng baso ng tubig. "Lola, okay ka ba?" tanong ng bata. Ngumiti si Nanay Erlinda kahit nanghihina. "Oo apo, okay lang si Lola." Yon ang kaisa-isang pagkakataon na may nagtanong kung okay ba siya at mula sa bibig ng isang 8 taong gulang pa. Nang gumaling siya, bumalik sa routine. Nagluto, naglaba, naglinis, nag-alaga, gaya ng dati. Pero may nagbago sa loob niya. Ang pag-asa na dati niyang daladala ay nagsimulang maglaho, unti-unti. Parang kandila na kinakain ng hangin. At ang sulok niya sa tabi ng dirty kitchen. Hindi na pansamantala. Ito na ang buhay niya. Pero hindi pa doon nagtatapos ang paghihirap ni Nanay Erlinda. Sa susunod na kabanata, maririnig ninyo ang mga salitang hahatak sa kanya pababa, hanggang sa halos wala na siyang makitang dahilan para manatili. Isang buwan na si Nanay Erlinda sa bahay ng anak. Isang buwan ng paggising ng madaling araw. Isang buwan ng pagluluto, paglalaba, paglilinis. Isang buwan ng pag-aasa na baka bukas magbago na ang lahat. Pero walang nagbago. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang natututunan ang mga patakaran ng bahay na ito. Hindi sinasabi, pero malinaw. Huwag kakain ng marami. Isang tanghali, habang nagkakainan ng pamilya, sumandok si Nanay Erlinda ng kanin. 2 kutsara lang. "Nay, dahan-dahan lang po sa kanin ha," sabi ni Dennis habang nakatingin sa cellphone. "Ang mahal na ng bigas ngayon, halos 60 pesos na ang 1 kilo. Natigilan ang kamay niya. Ibinaba ang sandok. "Opo, pasensya na." Kumain siya ng 1 kutsara na lang. Dinagdagan ng sabaw para mapuno ang tiyan. Huwag gagamit ng gamot ng sobra. Hindi lang stroke ang dinaramdam ni Nanay Erlinda. Mula pa noong 6 siya, mayroon na siyang rayuma. Sumasakit ang mga tuhod tuwing umuulan. Namamaga ang mga daliri tuwing malamig ang gabi. Dati, kayang-kaya niyang bilhin ng sariling gamot. Ngayon, nakadepende siya sa anak. Isang hapon, nilapitan niya si Maribeth. "Anak, pwede po bang makahingi ng pera para sa gamot ko? Naubos na po yung dala ko, para sa rayuma at sa maintenance ko mula sa stroke." Tumingin si Maribeth sa kanya. Bumuntong hininga. "Magkano po ba yan, Nay?" "Mga 800 po anak, pang 1 buwan." "Nay, ang dami naming gastos ngayon ha. Si Marcos may project, may bayarin kami sa kotse. Pag nakaipon, bibilhan ko kayo." "Opo anak, okay lang." Hindi na dumating ang pangakong gamot. Tiniis ni Nanay Erlinda ang sakit. Tuwing gabi, minamasahe niya ang sariling tuhod gamit ang langis na dala niya mula sa probinsya. Ang mga kamay na dating nagpapagaling ng iba, ngayon, sarili na lang ang maaasahan. Huwag kakausapin ng hindi tinatanong. Isang gabi, habang naghahapunan ng pamilya, nagkwento si Marcos tungkol sa school. "Mami, may bago kaming teacher, super strict." Natatawa si Maribeth. Nakikinig si Dennis. Gusto sana niyang magsalita si Nanay Erlinda. Gusto niyang ikwento noong estudyante pa si Maribeth kung paano itong natatakot sa math teacher nito, kung paano itong humagulgol nang bumagsak sa exam. "Anak, naaalala ko noong ikaw." "Nay, mamaya na po, nakikinig kami kay Marcus." Natigilan siya. Yumuko. Hindi na siya nagsalita hanggang matapos ang hapunan. Isang linggo ng umaga, habang naglilinis si Nanay Erlinda sa banyo ng taas, narinig niyang nag-uusap sina Maribeth at Dennis sa kwarto. "Ang laki na ng gastos natin sa kuryente," reklamo ni Dennis. "Alam ko, kaya nga pinapatay ko na yung ilaw sa may kusina ng maaga. E paano yung nanay mo? Matanda na siya, maaga naman siyang natutulog, hindi niya kailangan ng maliwanag." Natigilan si Nanay Erlinda. Hindi niya kailangan ng maliwanag. Kaya pala tuwing gabi madilim ang sulok niya. Kaya pala kinakapa ang rosaryo kapag nagdarasal. Kaya pala ang litrato ni Tatay Berting sa estante ay anino na lang sa dilim. Nang hapon ding iyon, habang nagsasampay siya ng labada, may narinig siyang boses mula sa kabilang bakuran.
Ale! Ale! Lumingon siya. Sa ibabaw ng pader, may nakangiting mukha ng matandang babae. Puti na ang buhok, kulubot ang balat, pero buhay na buhay ang mga mata. Bago ka ba dito? Hindi kita nakita dati. Tumanggo si Nanay Erlinda. Opo, nakikitira lang ako sa anak ko. Ay ganun ba? Taga saan ka, Ale? Pangasinan po. Lumiwanag ang muka ng matanda. Naku, malayo. Kamusta naman ang... Nay, sino po yan? Lumingon si Nanay Erlinda. Nakatayo si Maribeth sa pintuan, nakasimangot. Kapitbahay lang po anak, nagpapakilala. Nay, huwag na po kayong makipag-usap dyan sa pader. Baka kung ano pang sabihin nyo sa iba. Tara na, pasok na. Magluluto na tayo. Napayuko si Nanay Erlinda. Opo. Bago siya pumasok, huling tinignan niya ang matandang babae. Nakangiti pa rin ito at bulong nito halos pabulong para hindi marinig ni Maribeth. Bukas, Ali, magkita tayo dito kapag wala sila. Hindi sumagot si Nanay Erlinda, pero sa unang pagkakataon sa loob ng isang buwan, may kumausap sa kanya na parang tao siya at gusto niyang maranasang ulit ang pakiramdam na iyon. Ikaw, kakayanin mo bang kumain mag-isa habang rinig mo ang tawanan ng pamilya mo sa kabilang mesa? Kinabukasan, hindi mapalagay si Nanay Erlinda. Buong umaga, inaabangan niya ang tamang pagkakataon. 10:00, umalis si Dennis papuntang trabaho. 11:00, umakyat si Maribeth sa kwarto para matulog ng tanghali. 11:30, naglalaro si Marcos sa sala, abala sa tablet. Ito na. Dahan-dahang lumabas si Nanay Erlinda sa likod bahay. Parang isang magnanakaw sa sariling tinitirhan. Pag-abot niya sa may sampayan, sumulyap siya sa pader. Nandoon na ang matanda. Nakaupo sa isang lumang plastik na upuan sa kabilang bahagi. May hawak na pamaypay na gawa sa dahon ng anahaw. Nang makita si Nanay Erlinda, ngumiti ito. Ali, akala ko hindi ka lalabas. Lumapit si Nanay Erlinda sa pader. Kinakabahan, pero masaya. Pasensya na po. Kailangan kong maghintay na walang nakatingin. Tumanggo ang matanda. Naintindihan agad. Ganyan talaga, Ale. Ang mga anak ngayon parang boss natin. Tayo pa ang takot sa kanila. Iniabot nito ang kamay sa ibabaw ng pader. Ako nga pala si Nena, Aling Nena. Nagtitinda ng isda sa palengke. Tinanggap ni Nanay Erlinda ang kamay. Malambot, maliit, pero may init. Erlinda po, Nanay Erlinda. Nagkwentuhan sila. Mahina ang boses, pabulong, para hindi marinig sa loob ng bahay. Nalaman ni Nanay Erlinda na si Aling Nena ay taga Batangas mismo. Biyuda rin, 3 anak, lahat nasa abroad. Nagpapadala ng pera pero halos hindi na tumatawag. Dati, Ali, nakikitira rin ako sa panganay ko, dito lang, sa kabilang kanto. Malaki ang bahay niya, pero ang liit ng espasyo niya para sa akin. Ano po ang nangyari? Ngumiti si Aling Nena. Malungkot. Umalis ako. Nag-upa ng maliit na bahay sa tabi ng ilog. Mag-isa na ako ngayon. Nagtitinda ng isda para mabuhay. Hindi po ba kayo natatakot? Takot? Tumawa si Aling Nena. Oo, Ale. Takot ako. Pero mas kinikilatakutan ko ang mamatay sa bahay ng anak ko na wala akong halaga. Mas gusto kong mamatay na malaya kesa mabuhay na parang bilanggo. Tumahimik si Nanay Erlinda. Malaya. Kailan ba niya huling naramdaman yon? Mula noon, naging lihim na routine na niya ang lumabas tuwing tanghali. Kapag natutulog si Maribeth, kapag wala si Dennis, kapag abala si Marcos, hindi sila nag-uusap ng mabibigat na bagay. Minsan nagkukwentuhan lang tungkol sa palengke, kung gaano kamahal ang galunggong, kung anong oras dumarating ang sariwa. Minsan tahimik lang sila, nakaupo sa magkabilang bahagi ng pader. Parehong tanda, parehong pagod, parehong may sugat sa puso. Pero magkasama. Isang hapon, nagdala si Aling Nena ng maliit na balot. Heto, Ali,
Pinakulo ang isda. Simple lang pero masarap. Binuksan ni Nanay Erlinda ang balot. Ang amoy ng pinakulo ang isda na may luya at sibuyas tumagos sa ilong niya. Naalala niya si Tatay Berting. Ganito ang paborito nito. Simpleng luto, masarap sa kanin. Aling Nena, salamat po. Wala yon, Ale. Sama-sama tayong mga matatanda. Kung hindi tayo mag-aalalayan, sino pa? Kumain sila ng magkasama. Nakaupo sa gilid ng pader. Walang mesa, walang upuan. Kanin sa banana leaf, isda sa maliit na plastic. Para kay Nanay Erlinda, iyon ang pinakamasarap na pagkain mula nang dumating siya sa Batangas. Hindi dahil sa lasa, kundi dahil kumain siya ng may kasama. Kumain siya ng walang binibilang na subo. Kumain siya ng walang nagsasabing, dahan-dahan lang. Bago maghiwalay, bumulong si Aling Nena. Ale, tandaan mo, kung sakaling kailanganin mo ng tumakas, may pwesto ka sa bahay ko. Maliit lang, mahirap, pero ligtas. Napatigil si Nanay Erlinda. Tumakas. Ang salitang yun ay umiikot sa isip niya buong gabi. Lumipas ang mga araw. Naging linggo. Naging buwan. 2 buwan na si Nanay Erlinda sa bahay ng anak. 2 buwan ng pagluluto, 2 buwan ng paglilinis, 2 buwan ng lihim na pagkikita kay Aling Nena sa may pader. Nasanay na siya sa routine. Nasanay na siyang kumain ng kaunti. Nasanay na siyang matulog sa dilim. Nasanay na siyang marinig ang boses ng manugang na parating may reklamo. Pero ang isang gabi, binago ang lahat. Pasado 11:00 ng gabi, nakahiga na si Nanay Erlinda sa manipis na kutsyon sa sulok niya. Yakap ang rosaryo. Pipikit na sana, pero may narinig siyang boses mula sa itaas. Ang boses ni Dennis. Malakas, galit. Maribeth, hanggang kailan ba ang nanay mo dito? Napatigil si Nanay Erlinda. Hindi siya huminga. Dennis naman, saan ko siya dadalhin? E di doon sa probinsya niya. Wala na siyang bahay doon, Dennis. Ipinabenta na natin yun nung nagkasakit siya, di ba? Para pang ospital. Natigilan si Nanay Erlinda. Ang bahay sa Pangasinan. Ang bahay na itinayo nila ni Tatay Berting. Ang bahay na pinalaki niya ang anak niya. Ipinabenta na pala. Wala na siyang uuwian. E di doon sa pinsan mo may boarding house sa mga matatanda sa Laguna. Sigaw ni Dennis. Hindi ba nag-aalok yun noon? Mga 5,000 lang daw kada buwan. Boarding house? Dennis, parang itatambak ko lang siya doon. E ano? Tignan mo, ang laki na ng gastos natin. Kuryente, tubig, pagkain, gamot. Tapos hindi naman siya nakakatulong ng pera. Nakikitira lang. Kumirot ang dibdib ni Nanay Erlinda. Nakikitira lang. Iyon lang ba ang halaga niya? May punto ka pero... wala namang pero, Maribeth. 2 buwan na siya dito. At yung sulok na yon, pwede nating gawing extension ng kusina. Mas malaki pa yung space kaysa sa kailangan ng isang matanda. Extension ng kusina. Ang sulok na tinutunugan niya, mas may halaga pa bilang extension kaysa sa kwarto niya. Okay, buntong hininga ni Maribeth. Kakausapin ko si Tita Conching sa Laguna this week. Baka pwede na yung nanay doon. Gawin mo na para may time pa tayong mag-ayos. Natigilan ng buong mundo ni Nanay Erlinda. This week, ipapadala siya sa Laguna, sa isang lugar na hindi niya kilala, sa mga taong hindi niya kaano-ano. Parang gamit na sira na, parang basura na kailangang itapon. Hindi siya makatulog buong gabi. Nakahiga lang siya, nakatitig sa kisame. Ang luha ay tahimik na tumutulo sa gilid ng mata niya. Tay, bulong niya. Ano ang gagawin ko? Wala na akong bahay. Wala na akong pera. Wala na akong pupuntahan. Gusto na nila akong itapon. Kinuha niya ang rosaryo.
hinawakan ng mahigpit. At doon, sa dilim ng gabi, gumawa siya ng desisyon. Hindi siya magpapadala sa Laguna. Hindi siya magpapatulak sa isang lugar na kung saan mamamatay siyang mag-isa. Kung aalis siya sa bahay na ito, siya ang magdedesisyon kung saan. At isang tao lang kayang tumulong sa kanya, si Aling Nena. Ano sa tingin mo ang dapat niyang gawin? I-comment ang sagot mo. 3 araw pagkatapos ng gabing iyon, hindi pa rin makatulog si Nanay Erlinda. Tuming gabi, nakahiga siya sa dilim. Nakikinig sa mga yapak sa itaas, nakikinig sa tawanan ng pamilya sa sala, nakikinig sa ingay ng TV na hindi niya pinapanood. At tuwing umaga, pumabangon siyang pagod. Parang robot, walang pakiramdam, walang pag-asa. Isang tanghali, nang matulog si Maribeth, lumabas si Nanay Erlinda. Nandoon si Aling Nena sa pader, pero nang makita ang mukha ni Nanay Erlinda, nawala ang ngiti. "Ale, bakit ganyan ang mukha mo? Ano nangyari?" Hindi sumagot si Nanay Erlinda. Lumuhod siya sa damuhan at umiyak. Umiyak ng walang tigil. Umiyak ng walang ingay. Ikinuwento niya ang lahat, ang narinig na usapan, ang boarding house sa Laguna, ang bahay sa Pangasinan na walang na. Pagkatapos, tinitigan siya ni Aling Nena. "Ale, sinabi ko sa iyo dati, may pwesto ka sa bahay ko. Maliit lang, mahirap, pero ligtas. Kung gusto mong tumakas, nandito ako." "Aling Nena, sigurado po ba kayo?" "Sigurado ako." Hinawakan ni Aling Nena ang kamay niya. "Tayo, mga matatanda, kung hindi tayo tumulong sa isa't isa, sino pa? Ngayong gabi, Ale, aalis ka ngayong gabi, bago pa nila ipasa sa Laguna." Tumanggo si Nanay Erlinda. Hindi na siya nag-atubili. Nang gabing iyon, habang natutulog ang lahat, bumangon si Nanay Erlinda. Dahan-dahan siyang pumunta sa kusina. Kinuha ang isang papel at lumang ballpen, at sa liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana, nagsimula siyang sumulat. "Kay Maribeth, anak ko, kung nababasa mo ito, wala na ako sa bahay. Hindi ako umalis dahil galit ako. Umalis ako dahil hindi ko na makilala ang sarili ko. Narinig ko kayong nag-uusap ni Dennis noong isang gabi. Alam kong banak niyong ipadala ako sa Laguna, sa boarding house na yon. Hindi ako galit, anak. Naiintindihan ko. Pabigat ako, gastos, nakikitira lang. Pero bago ako naging pabigat, anak, ina muna ako. Ako ang nagpuyat para sa iyo noong may lagnat ka. Ako ang nagbenta ng kalabaw para makapag-aral ka. Ako ang lumakad ng 3 kilometro tuwing umaga para magdala ng baon mo. Hindi ko hinihingi ang kapalit noon, pero hindi ko rin inaasahan na darating ang araw na kakailanganin kong magtago para kumain, nakakailanganin kong magpaalam para lang makatulog, nakakailanganin kong maging invisible para lang hindi makaabala. Aalis na ako, anak, hindi para saktan ka, kundi para iligtas ang natitira sa akin. Huwag niyo na akong hanapin. Kung mahal niyo ako, hayaan niyo akong mabuhay ng may dignidad. Patawarin mo ako kung hindi ako naging perpektong ina, pero patawarin mo rin ang sarili mo kung hindi mo ako nakitang tao. Mahal na mahal kita, Nanay." Tiniklop ni Nanay Erlinda ang papel. Inilagay sa ilalim ng unan kung saan mahahanap ni Maribeth. Kinuha ang lumang maleta. Inilagay ang ilang damit, ang rosaryo, ang lumang apron, ang litrato ni Tatay Berting. Umupo siya saglit. Tinignan ng sulok na naging bahay niya sa loob ng 2 buwan. Ang manipis na kutsyon, ang dilim na bumbilya, ang amoy ng mantika at sibuyas na tumago sa mga damit niya. "Paalam," bulbul niya. Hindi sa sulok, kundi sa versyon ng sarili niya na nanatiling tahimik sa lahat ng panahon. Humiga siya uli, pero hindi siya natulog. Naghintay siya. Naghintay siyang mamatay ang lahat ng ilaw. Naghintay siyang tumahimik ang lahat ng yapak. At sa madaling araw, kapag ang buong mundo ay natutulog, aakyat siya sa pader at tutakbo siya para sa sarili niya. Sa unang pagkaataon sa 70 taon, para sa sarili niya. 4:00 ng madaling araw. Madilim pa ang langit, walang buwan, walang bituin.
Tanging ang mahinang liwanag mula sa poste sa kalye ang tumatagas sa mga siwang ng pader. Dahan-dahang bumangon si Nanay Erlinda. Masakit ang katawan niya. Nanginginig ang mga kamay, pero determinado ang puso. Kinuha niya ang lumang maleta. Magaan, halos walang laman. Ilang damit lang, ang rosaryo, ang apron, ang litrato ni Tatay Barting. Sumulyap siya sa sulok na iniwan niya. Ang manipis na kutsyon, ang madilim na bombilya, ang sulat sa ilalim ng unan. Paalam, bulong niya. Hindi sa sulok, kundi sa buhay na hindi na niya babalikan. Lumabas siya sa likod bahay. Malamig ang hangin, mamasa-masa ang damo sa hamog. Rinig ang malayo na tilaok ng tandang, senyales na malapit ng magbukang liwayway. Tumayo siya sa harap ng pader. Hindi ito mataas, hanggang balikat lang niya. Pero para sa isang 70 taong gulang na babae na nanghihina ang tuhod at nanginginig ang kamay, ito ay parang bundok. Inilagay muna niya ang maleta sa ibabaw ng pader. Itinulak hanggang sa mahulog sa kabilang bahagi. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. "Tay," bulong niya, "tulungan mo ako." Ipinatong niya ang mga palad sa malamig na simento. Kinagat ang labi para pigilan ang kwehido. Itinaas ang kanang tuhod. Dumulas. Nagasgasan ng siko niya sa magaspang na pader. Tumulo ang konting dugo, pero hindi siya tumigil. Sinubukan niya ulit, at ulit, at ulit. Sa ika-4 na pagsubok, naakyat na niya ang kalahating katawan sa ibabaw ng pader. Humihingal siya, pinapawisan, nanginginig, pero masaya. Dahil sa wakas, lumalaban na siya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang sarili sa kabilang bahagi. Bumagsak siya sa malambot na lupa. Tumama ang tuhod niya sa bato. Ang sakit, pero hindi siya umiyak. Bumangon siya, kinuha ang maleta at nagsimulang maglakad. Ang eskinita ay madilim at makitib. Mga pusa ang tumatakbo sa mga sulok. Mga aso ang tumatahol sa malayo. Bawat hakbang ni Nanay Erlinda ay mabigat. Hindi dahil sa maleta, kundi dahil sa bigat ng 70 taon na daladala niya. 70 taon ng pagsasakripisyo. 70 taon ng pag-aalaga. 70 taon ng pagbibigay ng sarili sa iba. At ngayon, sa unang pagkakataon, naglalakad siya para sa sarili niya. Nang makarating siya sa dulo ng eskinita, may nakita siyang pamilyar na anyo. Si Aling Nena, nakatayo sa ilalim ng lumang poste. May hawak na maliit na flashlight. Nakangiti. "Ale, akala ko hindi ka na darating." Lumapit si Nanay Erlinda. Nanginginig, humihingal, dumudugo ang siko. Masakit ang tuhod, pero malaya. "Nakaalis na ako, Aling Nena. Hindi na ako babalik." Yinakap siya ni Aling Nena. Mahigpit, mainit. "Alam ko, Ale, alam ko. Tara na, malapit na ang bahay ko." Naglakad silang dalawa sa dilim. Dalawang matanda, dalawang pagod, dalawang sugatan. Pero magkasama. At habang naglalakad sila, unti-unting sumikat ang araw sa likod ng mga bundok. Kulay kahil, kulay rosas, kulay ginto. Para kay Nanay Erlinda, hindi lang ito sunrise. Ito ang simula ng bagong buhay. Sa malayo, sa malaking bahay na iniwan niya, natutulog pa ang lahat. Hindi pa nila alam na wala na si Nanay Erlinda. Hindi pa nila alam na sa sulok ng tabi ng dirty kitchen ay wala ng laman. Hindi pa nila alam na sa ilalim ng unan may isang sulat na maghihintay. Isang sulat na magbabago sa lahat. Kung naantig ka ng moment na to, hindi ka ba na magsusubscribe? Ang bahay ni Aling Nena ay maliit. Yero ang bubong. Kupas na at may mga butas na tinatakpan ng plastik. Plywood ang dingding.
manipis at naririnig mo ang hangin na humahampas sa labas. Semento ang sahig, malamig at basag-basag sa ilang bahagi. Nasa tabi ito ng ilog. Maliit na ilog na malinis ang tubig at mahinahon ang agos. Pero para kay Nanay Erlinda, ito ang pinakamagandang lugar na nakita niya sa loob ng 2 buwan. "Pasok ka, Ale. Bahay mo na rin to." Pumasok si Nanay Erlinda. Amoy linis, amoy araw, amoy tahanan. May maliit na kama sa sulok, may manipis na kutsyon pero malinis ang kumot. May maliit na altar sa dingding, may imahen ng Birheng Maria at ilang kandila. May maliit na kusina, isang kalan, ilang kaldero at mga bote ng pampalasa. "Aling Nena, salamat po. Hindi ko alam kung paano ko ito mababayaran." Umiling si Aling Nena. "Wala kang babayaran, Ale. Ang taning bayad mo, mabuhay ka ng masaya. Yun lang." Umupo si Nanay Erlinda sa gilid ng kama. Yumuko at umiyak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman niyang ligtas siya. Kinaumagahan, gumising si Nanay Erlinda sa tunog ng mga ibon. Hindi sa ingay ng yapak, hindi sa sigaw ng manugang, hindi sa kalabog ng kaldero, kundi sa huni ng mga maya sa labas ng bintana. Bumangon siya, lumabas, nakita niya ang ilog, kumikinang sa sinag ng umaga. May mga bata na naliligo sa malayo, may mga nanay na naglalabas sa pampang. "Magandang umaga, Ale." Lumingon siya. Si Aling Nena, galing sa palengke. May dalang supot, mang isda at gulay. "Kumain ka na ba?" "Hindi pa po, Aling Nena." "Ay nako, halika, magluluto ako. Sinigang na isda, paborito mo yan, di ba?" Napatatigil si Nanay Erlinda. "Paano nalaman ni Aling Nena?" "Nakita ko ang mukha mo nung kinuwento mo ang paborito mong ulam." Ngiti ni Aling Nena. "Ang mga matatanda, Ale, nakikilala natin ang isa't isa sa mga mata." Nagluto sila ng magkasama. Si Aling Nena ang naghiwa ng gulay. Si Nanay Erlinda ang naglinis ng isda. Walang utos, walang sigaw, walang reklamo. Tahimik, payapa, magaan. Nang kumain sila, umupo sila sa labas, sa ilalim ng puno ng sampalok na katabi ng ilog. Ang hangin ay malamig, ang araw ay mainit, ang sinigang ay masarap. At para kay Nanay Erlinda, iyon ang pinakamasarap na pagkain na natikman niya mula nung mamatay si Tatay Berting. Hindi dahil sa lasa, kundi dahil walang nagbibilang ng subo niya. "Aling Nena," bulong niya habang numunguya, "matagal na akong hindi kumain ng ganito." "Ganito? Sinigang lang to, Ale." "Hindi po, hindi ang sinigang. Ang ibig kong sabihin, matagal na akong hindi kumain nang hindi nag-aalala kung sobra ba ang kinakain ko." Napahanto si Aling Nena. Ibinaba ang kutsara. "Ale, narinig mo ba ang sarili mo? Isang ina ka. Buong buhay mong pinagkain ng iba. Tapos ngayon, natatakot kang kumain dahil baka pagalitan ka?" Tumulo ang luha ni Nanay Erlinda, pero hindi niya pinunasan. Hinayaan niya lang. "Oo, Aling Nena, ganun na ang buhay ko. At hanggang kagabi, akala ko normal lang yun." Hinawakan ni Aling Nena ang kamay niya. "Hindi yun normal, Ale, at hindi mo deserve yun. Tandaan mo, ang ina ay hindi katulong. Ang ina ay tao. May karapatang kumain, magpahinga at mahalin." Nang gabi, bago matulog, kuniha ni Nanay Erlinda ang rosaryo. Lumuhod siya sa harap ng maliit na altar. Katabi ang litrato ni Tatay Berting na inilagay niya sa tabi ng kandila. "Tay, kung naririnig mo ako, nakarating na ako sa ligtas na lugar. Hindi ako galit kay Maribeth, pero hindi ko na rin kayang bumalik sa bahay na yun. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas, pero ngayon, masaya ako. Salamat, Tay. Salamat sa lahat." Humiga siya sa kama. Malinis ang kumot, malambot ang unan, at sa unang pagkakataon sa loob ng 2 buwan, nakatulog siya ng mahimbing. Walang bangungot, walang takot, walang luha.
Pero sa kabilang bahagi ng bayan, kagulo ang lahat. Alas 7 ng umaga, gumising si Maribeth. Bumaba sa kusina para magkape. Walang almusal na nakaluto. Walang matandang nakaupo sa sulok. Walang nanay. "Nay?" tawag niya. "Nay, nasaan po kayo?" Walang sagot. Pumunta siya sa sulok sa tabi ng dirty kitchen. Wala ang kutsyon. Wala ang maleta. Wala ang lahat. At sa ilalim ng unan, isang nakatiklop na papel. Nanginginig na kinuha ni Maribeth. Binuksan. Binasa. "Hindi ako umalis dahil galit ako. Umalis ako dahil hindi ko na makilala ang sarili ko." Bumagsak ang papel sa sahig. Bumagsak din ang tuhod niya. "Dennis! Dennis! Wala na si nanay!" Nagkagulo ang buong bahay. Hinanap nila sa paligid, sa eskinita, sa palengke, sa simbahan. Wala. Nag-report sila sa barangay. Nag-post sa Facebook. 70 taong gulang na nanay, nawawala. Kung may nakakita po, i-contact kami. Kumalat agad ang post. Pero hindi lang yon ang kumalat. Isang kapitbahay ang tumitira sa kabilang bahay ang nakakita ng sulat bago ito itago ni Maribeth. May kinunan ng litrato, may ipinadala sa kaibigan, at umabot ito sa isang radio broadcaster sa lokal na istasyon. Isang umaga, sa AM radio na sikat sa buong Batangas, pinakinggan ng buong probinsya ang kwento ni Nanay Erlinda. Mga kababayan, makinig tayo sa sulat ng isang 70 taong gulang na ina na tumakas sa bahay ng sarili niyang anak. Binasa ng broadcaster ang bawat linya, ang bawat sakit, ang bawat luha. Hindi ko hinihingi ang kapalit noon, pero hindi ko rin inasahan na darating ang araw na kakailanganin kong magtago para kumain ng kaunti. Nagsimulang tumawag ang mga tagapakinig. "Grabe naman niyang anak na yan. Paano niya nagawa yun sa nanay niya?" Nakaka-relate ako. Ganyan din ang nangyari sa lola ko. Hindi namin siya pinansin hanggang sa huli na. Kung saan man si Nanay Erlinda mayon, sana malaman niyang hindi siya nag-iisa. Kumalat ang kwento sa buong probinsya, mula sa palengke hanggang sa mga opisina, mula sa mga kalsada hanggang sa mga bahay. Ang lahat ay may sinasabi, ang lahat ay may opinyon. Pero ang pinakamasakit na reaksyon, galing sa mga anak na napagtanto na baka ganun din ang ginagawa nila sa sarili nilang magulang. Si Maribeth, narinig niya ang lahat sa radyo. Nakatayo siya sa kusina, sa harap ng sulok na dating tinutulugan ng nanay niya. Nakikinig sa bawat komento. Walang inang umaalis kung hindi siya nasasaktan. Nakatira sa sariling anak pero sa pasilyo tunutulog. Grabe! Yung sinabing dahan-dahan lang sa kanin, sobrang sakit nun. Bumagsak ang cellphone sa sahig. Bumagsak din ang tuhod ni Maribeth. At doon, sa gitna ng kusina, umiyak siya ng walang tigil. Hindi dahil nakakahiya ang sinasabi ng mga tao, kundi dahil totoo ang lahat. Totoo na hindi niya pinansin ang nanay niya. Totoo na ginawa niyang katulong ang sarili niyang ina. Totoo na bablakan niyang ito itapon sa isang boarding house. At ngayon, wala na ang nanay niya. At hindi niya alam kung makikita pa niya ito ulit. Maraming galit kay Maribeth, pero ilan sa atin ang totoong tinatanong ang nanay natin kung okay lang ba sila. 5 araw na nawawala si Nanay Erlinda at 5 araw na hindi natutulog si Maribeth. Nagpunta siya sa bawat barangay, nagtanong sa bawat palengke, naghanap sa bawat eskinita. Wala. Parang naglaho ang nanay niya. Isang hapon, habang naglalakad si Maribeth sa may simbahan, may lumapit na matandang babae.
Payat, puti ang buhok, may hawak na basket ng isda. Ikaw ba ang anak ni Erlinda? Napatigil si Maribeth. Kilala ang mukha. Ito ang kapitbahay na nakausap ng nanay niya noon sa pader. Opo, kilala niyo po ba ang nanay ko? Nasaan po siya? Hindi agad sumagot ang matanda. Tinitigan lang si Maribeth. Malalim, mataman. Kilala ko siya at alam ko kung nasan siya. Lumiwanag ang mukha ni Maribeth. San po? Pakisabi po, please. Nag-aalala ako. Itinaas ng matanda ang kamay. Sandali lang, bago ko sabihin kung nasan siya, gusto kong tanungin kita. Ano po? Bakit mo ba siya hinahanap? Napatigil si Maribeth. Kasi nanay ko siya. Nag-aalala ako. Nag-aalala ka? Tuminging muli ang matanda. O natatakot ka lang sa sinasabi ng mga tao? Hindi makasagot si Maribeth. Alam mo ang nanay mo. Hindi siya umalis dahil galit siya. Umalis siya dahil pagod na siyang maging invisible. Pagod na siyang maghintay ng pagmamahal na hindi dumarating. Tumulo ang luha ni Maribeth. Ngayon, hinahanap mo siya. Pero tanong ko sa iyo, kung mahanap mo siya, ano ang ibibigay mo? Ang dating buhay na pinagtitiisan niya? O bagong simula na karapat-dapat sa kanya? Nanginig ang labi ni Maribeth at doon, sa harap ng matandang estranghero, lumuhod siya. Mali ako. Alam kong mali ako. Hindi ko sinasadya. Hindi ko napansin. Busy kasi ako. Maraming problema. Maraming gastos. At nakalimutan mong tao rin ang nanay mo? Tumungo si Maribeth. Ipinatong ang kamay sa mukha. Opo. Hindi ko siya nakitang bilang tao. Nakita ko siyang kasambahay. At ngayong wala na siya. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano niya kamahal yung pagluluto niya para sa amin. Kung gaano niya kamahal yung pag-aalaga sa anak ko. Lahat ng yun. Pagmamahal pala yun. At hindi ko man lang siya napasalamatan. Tumahimik ang matanda. Matagal. Pinagmasdan ang mukha ni Maribeth. Hinahanap kung totoo ba ang pagsisisi. Pagkatapos, iniabot nito ang kamay. Tayo na. Ako si Aling Nena. Ang nanay mo, nasa bahay ko siya. Isasama kita, pero tandaan mo, hindi siya babalik lang dahil humingi ka ng tawad. Babalik lang siya kung mararamdaman niyang tao na siya ulit sa paningin mo. Sumakay sila sa tricycle. Pumunta sa may tabi ng ilog. At doon, sa maliit na bahay na yero ang bubong at plywood ang dingding, nakita ni Maribeth ang nanay niya. Nakaupo sa labas, nagdidilig ng halaman, nangingiti. Hindi yung matandang hukot na laging yumuyuko. Hindi yung matandang tahimik na laging umiiwas ng tingin, kundi isang babaeng masaya. Nanay! Bulong ni Maribeth. Lumingon si Nanay Erlinda. Nang makita ang anak, tumayo siya. Pero hindi siya lumapit. Naghintay lang. Lumapit si Maribeth. Dahan-dahan, naninginig. At nang makaharap na niya ang nanay, lumuhod siya. Sa gitna ng damuhan, sa harap ng maliit na bahay, sa ilalim ng araw. Nanay, patawarin niyo po ako. Mali ako. Hindi ko na po uulitin. Please, umuwi na po kayo. Hindi agad nagsalita si Nanay Erlinda. Tinignan niya ang anak na nakaluhod sa harap niya. Ang anak na pinalaki niya. Ang anak na inaalagaan niya. Ang anak na nasaktan siya. Hinayaan niyang umiyak si Maribeth. Hinayaan niyang maramdaman nito ang bigat ng lahat ng nagawa. At nang humupa ang mga hikbi, saka lang siya nagsalita. Maribeth, anak, hindi ako umalis para saktan ka. Umalis ako para iligtas ang sarili ko. At ngayon, kung gusto mong bumalik ako, kailangan kong malaman, babalik ba ako bilang ina o bilang katulong na walang bayad? Umiling si Maribeth. Bilang ina po, Nay. Bilang ina. Pangako po. Ang pangako,
Sabi ni Nanay Erlinda, madaling sabihin, ang mahirap ay tuparin. Isang linggo pa ang lumipas bago nagdesisyon si Nanay Erlinda na bumalik. Hindi agad. Hindi dahil sa pressure, kundi dahil sinubok muna niya kung totoo ang pagbabago. Tuwing araw bumibisita si Maribeth, hindi para pilitin ang nanay, kundi para makasama lang. Nagdadala siya ng pagkain, nagluluto silang magkasama, nag-uusap sila, hindi bilang magulang at anak na may agwat, kundi bilang dalawang taong nagsisimulang magkakilala ulit. Dumating din si Dennis, kasama si Marcos. Lumuhod si Dennis sa harap ni Nanay Erlinda. Nay, pasensyo na po. Mali ako. Dapat hindi ko po kayong tinuring na pabigat. At nang yumakap si Marcos, Lola, miss na kita. Umuwi ka na po. Please. Doon lang naluha si Nanay Erlinda. Hindi dahil sa mga salita ni Dennis o Maribeth, kundi dahil sa apo na nagmahal sa kanya kahit walang kondisyon. Bago umalis, niyakap niya si Aling Nena. Salamat, Aling Nena. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko mahahanap ang sarili ko. Ngumiti si Aling Nena. May luha sa mata. Ale, tandaan mo kung sakaling hindi na ulit silang maging mabuti sa iyo, nandito lang ako. Laging may pwesto ka rito. Nang makarating sila sa bahay, binuksan ni Maribeth ang pinto at nagulat si Nanay Erlinda. Ang sulok sa tabi ng dirty kitchen, wala na. Sa halip, may bagong kwarto sa ikalawang palapag. May bintana na nakaharap sa araw. May malinis na kama. May sariling banyo. May maliit na altar kung saan nakalagay ang litrato ni Tatay Berting. At sa pinto, nakasulat sa kahoy, kwarto ni Nanay Erlinda. Napaluha siya. Anak, ginawa niyo ito. Tumanggo si Maribeth. Opo, Nay, at hindi lang yan. Simula ngayon, kasama po namin kayo sa hapag. Hindi na po namin kayong itatago. Hindi na po namin kayong ititiwalag. Pumasok si Nanay Erlinda sa kwarto. Umupo sa kama. Huminga ng malalim at sa unang pagkakataon sa loob ng matagal na panahon, naramdaman niyang may tahanan siya. Hindi dahil sa kwarto, kundi dahil sa pagmamahal. Nang gabing iyon, kumain ang buong pamilya sa hapag. Magkakasama, puno ang plato ni Nanay Erlinda. May tawanan, may kwentuhan, at walang nagsabi sa kanya na magdahan-dahan sa kanin. Habang kumakain, tinignan niya ang apo na nakadikit sa kanya. Tinignan niya ang anak na nakatingin sa kanya ng may pagmamahal. At bumulong siya sa sarili. Tay, nakauwi na ako. Hindi bilang anino, kundi bilang ina, bilang tao, bilang Erlinda. Epilogue. Mga kaibigan, ang kwento ni Nanay Erlinda, ang 70 taong gulang na ina na umakyat sa pader para tumakas sa bahay ng sariling anak, ay hindi lang isang kwento. Ito ay salamin. Salamin ng maraming pamilyang Pilipino. Marami sa atin baka ngayon, may nanay o tatay na tahimik na nagdurusa. May lola o lolo na naghihintay ng hagap. May magulang na kumakain mag-isa sa sulok habang tayo ay masayang nagtatawanan sa sala. Hindi natin kailangang maghintay na umakyat sila sa pader bago natin mapagtanto ang halaga nila. Ngayon, pagkatapos ng kwentong ito, gumawa ng isang bagay. Tawagan ng nanay mo o tatay mo. Tanungin sila, okay ka ba? Kumain ka na ba? Mahal na mahal kita. Kapag hindi ka pa rin nagsusubscribe pagkatapos ng kwentong ito, sana tanungin mo ang sarili mo kung bakit. Maraming salamat sa pakikinig at laging tandaan, ang magulang ay hindi pabigat. Sila ang dahilan kung bakit tayo nandito. Igatan natin sila habang nandito pa sila.